Kamusta po sa inyong lahat? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at ngayong araw ng Semana Santa ay kinikilala natin ang ating mga leader at isa sa mga hinahangaan nating leader ay si Inday Sara Duterte, yung Vice President natin. At meron siyang paalala sa ating mga Pilipino ngayong Semana Santa. Okay? So panoorin natin to. At mamaya meron ako din akong ipapakita kung papaano yung ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte ay nagpaalala sa atin ang ating pagka-Kristiyano. Okay? So panoorin natin tong kanyang mensahe kahapon, guys. At let's watch this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang Semana Santa ay isang sagradong bahagi ng ating pagka-Pilipino. Ito ay panahon ng pagdinilay ng dakilang sakripisyo ng Panginoon. Isang pag-aalay ng sarili na nagpapaalala sa atin na ang tunay na kahulugan ng Hindi po siya nagbabasa, by the way po, hindi po siya nagbabasa ng script. Ito ay kanyang nasa saloobin. Okay? So, sige. Ang katahimikan ng mga araw na ito ay nagbibigay daan sa tapat na pagsusuri ng ating mga mithiin para sa ating sarili, para sa ating pamilya, at para sa ating bansa. Kinikilala natin ang sakripisyo ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga OFWs sa Middle East. Sa gitna ng kaguluhan, hinihiling natin ang kanilang kaligtasan. Sila ay mga buhay na halimbawa ng sakripisyo at hinihiling natin ang kapayapaan sa kanilang kinalalagyan. Sa panahong ito ng Kwaresma, isapuso natin ang kapakanan ng ating bansa. Idalangin natin ang isang lipunang pinatatakbo ng katotohanan, katarungan, at tapat na malasakit. Naway magsilbing inspirasyon ang aral ng sakripisyo ni Jesus upang tayo ay magkaisa para sa isang matatag at maunlad na Pilipinas. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Wow. Ang ganda ng sinabi ng ating Vice President, no? Napaka religyoso. Napaka tagos puso. Talagang iniisip niya yung mga Pilipino sa sitwasyon natin dito sa Semana Santa. At saka, ano pa? At pinapaalala niya yung mga Pilipino kung anong kahulugan ng Semana Santa. Diba? Ang galing ng ating Vice President Sara Duterte. Okay. Meron akong naalala. Ewan ko kung naalala niyo ito, guys. Okay? Kasi nung 2023 ata, may nangyaring hindi kaaya-aya. At mukhang nagmula sa bibig ng ating butihing Vice President. So, panoorin natin ito ulit. Okay? Last year pala. Ito. Pakita ko sa inyo para maalala niyo ulit kung gaano kabanal itong Vice President natin. Okay? Punta tayo sa another tab. Yan. Sige, play natin ha. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-i-eleksyon na kasi. Oh? Totoo ba? Pakisabi kay Sara ha. Oh. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Oh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Ayan. Chua.
Ito na ba yung tunay na Sara Duterte? Mukhang napakalayo niya doon sa mensahe niya dito, di ba? About sa Semana Santa. Pero dito, lumabas ang tunay na Sara Duterte. Sumabog. O, ito pa, ito pa. Ito ang isa sa mga pinakamatindi. Yan. Press natin. Oh, wait. Ayan. Ayan, yan. Mm. Op. Oho. Aba. No joke. Yan. Okay? Ito pa, ito pa. Yan ang tunay na Vice President natin. Eh, yung ating pinakamamahal na FPRRD. Oh, ito. Si Pangulong former President Rodrigo Duterte. Ano kaya yung kanyang saloobin sa ating simbahan? Ulit. Hmm. Oh, aba. Oh. By the way, natatandaan ko sinabi ng mga supporters ni Duterte, yung God na sinasabi niya ay ibang God. Yung God daw ni Duterte, iba. Eh, sino ba talaga yung God ni Duterte? At hindi daw yung ating Panginoong Hesukristo ang kanyang pinagsasabi. Ano sa tingin niyo? Sige, tuloy natin. Oh, yan. Oh. Dami pang tumatawa, no? Yan ang example ng ating mga banal na mga politiko katulad ng mga Duterte. Kung saan yung Panginoon natin minumura, binabastos ang ating Pope, at ito ay nagpapatunay na huwag po tayong maniwala sa kanila, especially sa Vice President natin na gustong maging presidente. Okay? Yan ang tandaan natin, guys. Ngayon Semana Santa, huwag tayong magpaloko, magpabudol sa mga politikong walang kwentang binabalahura ang ating Panginoon. Salamat po sa panonood, guys, and see you sa susunod na video.